Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Ang gusto ko sa isang lalaki, matapang, buong loob, at kagalang-galang. Gusto ko rin yung malambing, masuyo, at malalahanin. Ikaw, anong gusto mo sa isang babae? Tahimik, yung hindi madaldal. Hindi naman ako madaldal ah. Prank ka lang. Hindi ako hipokrita. Moderno lang ang takbo ng utak ko. Pero tapat akong magmahal. Kung ang pag-ibig daw ay isang sugal, handa akong isugal ang lahat. Pati pagkatao ko't kaluluwa. Nakikinig ka ba, Ruben? Ikaw, paano ka bang magmahal? Ano ba? Ba't hindi ka sumasagot? Wala ka na bang masabi? Ang pagmamahal ay hindi pinakikita, pinadadama. Hi, son. Hi, Pa. How's your day? Okay lang, Pa. Excellent. That's good. Hi, Iha. Hi, Pops. Huwag ka masyado magbibibilad, ha? Alam mo naman ang balat ng mga bilya. Very sensitive. Okay. Nakakuha niya ang overall championship. Okay lang. Pero pag tinalo niya ako sa paborito kong laro, sasama loob ko. Hindi pa ako nagmimintis pagdating sa talim ng sabli ko. Baka naman pang kompetisyon ka lang. Baka mamaya kapag tunay na ang ratratan mauna pang sumubsob yung ulo mo sa lupa. Ingat ka sa dila mo, bata. Baka mapakinggan ka ng kapwa mo demonyo. Magkatotoo. Pag nagkataon.
Kakatkatin muna kita. Tama na yan. Makinig kayong mabuti. Meron tayong sasalubungin na malaking shipment na galing sa Formosa. Wala tayong gagawin kung hindi eskortan ang biyahe. Escort lang tayo, attorney. Magiging bugaw tayo. Eh bakit ganun, attorney? Mamumursyento lang tayo? Hindi ba big time tayo? Attorney, kaya na siguro ni Lucas ang trabaho. Hindi na ako kailangan doon. Kailangan kita, Mateo. Ikaw ang bahala sa mga aswang na haharang sa atin sa daan. Nakatimbre na kay General ang lakad natin ito. Top of the line hardware. This better be worth 10 million pesos. I don't play games, man. You better be sure. You better know how to count. Trust me. Check it. Good evening, gentlemen. I am Major Lucas Gutierrez of the Philippine Army Navy Club, Incorporated. Binabati namin kayo sa inyong masamang gawain. Hey, 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 hey! This is Major Ali. Naway pagpalain kayo sa inyong mga pupuntahan. You son of a bitch, you set me up. This is a goddamn frame-up. What? You crazy? I didn't come around here to be dicked around by you or anybody else. You set me up. I didn't set you up. Well, if you didn't set me up, who the hell did? Gentlemen. Too much tension is bad for your health, okay? It's not your fault. It's not his fault also. It's our fault. So you better take a rest. Walang iya ka talaga, Lucas, oo. Muntik na ako matawa sa'yo, ah. Philippine Army Navy Club. May incorporated ka pa. Nagsama ka pa ng boksingero, si Muhammad Ali. Pero okay dating mo, timing. Ayos pa na magsamang pulis at militar, no? Madali ang pera. Oh, mga bata. Iligpit ang mga basura. Okay ito ah. Lahat ng mga armas na yan, kapag kinwarta, ₱1,000,000 ang halaga. Ngayon, kapag itinago natin, pwede na tayong lumusob sa kampo ni Satanas. Itatabi natin. Boss, yung bodega ng mga armas natin, punong-puno na. Siguro kinakailangan magpagawa ka ng mas malaki. Baka sumabog na yun eh. Attorney, napupunan namin na nahihilig kang mangolekta ng matataas na kalibre ng armas. May pinaghahandaan ka bang gera? O baka naman ikaw ang supplier ni Saddam? Hindi naman iho. Mabuti na ang preparado. Pero huwag kayong mag-alala. Bayad ang pagod nyo. Lucas, pag-ati-atihan nyo ito ng mga bata, ha? Ali. Nice! Oh, yung para sa akin ha? Okay.
Wala nagkakakwarta sa pagtuturo. Kung sumabay kang umiksamin sa akin noon, baka ngayon opisyal ka na. Sayang, super talino ka pa naman. Ayoko magpulis eh. Sa panahong ito, ay hindi masyadong importante ang kaalaman mo sa martial arts. Ang mahalaga ay yung meron kang bakal sa bewang. Takot na sa'yo ang mga tao. At may boses ka pa para magmando. At isa pa, kung gugustuhin mo, napakadali ng pera. Kaya lang ayoko. Ayokong kinatatakutan. Gusto ko ginagalang. Ang perang hindi pinaghirapan, nakakasakit ng tiyan. May laman yata ang salita mo, Ruben. Dahil may gusto kang palabasin. Ang pulis ay dapat maging huwaran kahit sa anong bagay. Ang baril ay hindi dapat itutok kahit walang kargada. Lalong-lalo na sa tao. Gagayain ka ng mga batang manding. Ganito pala paggamit nito. Tingnan mo. Pahabaan tayo. Sandali lang. Pabira naman to. Ang kulit mo. Maikli eh. Ang original na pinanggagalingan ng bala ng baril ay ang tingga. Olive. Sa pagtuklas na isang krimen, ang bala o basyo ay makukunan ng impormasyon. Maaaring makatulong sa paglutas ng krimen. Nakikinig ka ba, Mr. Villa? Pwede ka na lumabas kung hindi ka interesado. Ang range o layo ng bala ay nakukuha sa lakas ng kalibre ng baril. Sir, lahat ba ng tao nagpaputok ng baril positive sa gunpowder? Depende sa sitwasyon. Meron tayong pagbabasihan na faktor. Pag malakas ang hangin, mawawala ng presence ang gunpowder. Di lusot ang suspect, sir. Hindi pa rin. Mawawalan lang ng pulbura. Magkakaroon pa rin ng stocks o alipato. The presence of gunpowder ay lumilikha ng blasting o putok. Sa susunod magpapaputok ka, puputok ang pangalan mo dito sa campus. Ibabagsak kita. Minaliit niya ang pagkatao ko. Hiniya niya ako sa klase. At isa pa, hindi ko siya pwede maging bayaw. Isa siyang oportunista. Sinasamantala niya ang malaking pagkakagusto sa kanya ni Laila. Anong gusto mong gawin ko? Banatan ko? Katkating ko? Baka isipin ng tuloy kaya ko siya gustong banatan. Dahil tinalo niya ako sa tournament. Wala kaming dapat pag-awayan. Iba ka din, Sarge. Iniisip mo lang sarili mong kapakanan. Balat sibuyas ka pala, bata. Sa dami na naging pakinabang ko sa papa mo, imposibleng tanggihan ko. Kabo, ayusin mo nga ang problema ni Franco. Gawa mo ng paraan, ha? Ayos, Sarento. Ayos na sa'yo yun? Okay. Okay. Sa kanto na yan lalabas si Ruben. Akay-akay siya ng mga tao. Hindi na siya makakabangon dahil durog ang kanyang mga buto. Bagsak ang kanyang muka. Siguraduhin mo, Kabo. Baka mapahiya ka sa akin. Boss, ayos na. Kakabugbog sarado na sa Ruben sa dami ng tao natin. Makakaganti din ako sa Ruben na yan.
Ano ba, Kabo? Tagal na mga bata mo. Naiinip na ako. Tingnan nga natin. Oh boy, ito pera mo. Tapon mo na yung basura. Ano? Yan ba pinagmamalaki mong mga bata mo? Puro kayabang. Puro ampaw naman pala yung mga yan eh. Pare, puros pala kayo forma eh. Pare, hassle naman eh. Pops, I haven't gotten an answer from you yet. Tungkol saan? Did you forget already? Tungkol dun sa outing namin ng mga barkada ko. Ikaw ang bahala. Basta't huwag ka magdadala ng problema pagbalik mo rito. Wala naman sigurong masamang mangyayari sa pupuntahan namin. At saka sinisiguro kong sagot ako ng mga kasama ko. Kung gusto mo, pasasamahan kita sa mga tauhan natin. No more na. There's no need. I'm not a child anymore. I can manage. Alam mo ba, Papa, kung sinong kasama niyang pagpunta niya ron? Yung boyfriend niyang hambog. So, it's none of your business, brother. None of your business. Hey. Tama na yan. Ikaw, bakit hindi ka magpunta sa Europe? Mag-cross country ka. Have a good time. Pa naman, kararating ko lang galing LA, paalisin mo na naman ako. Dito na lang ako kasama ng barkada. Laman nga. Pare. Ayun si sir. Santa Cruz, Oh, Franco. May kailangan ka ba? tungkol kay Laila. Tatapatin kita. Layuan mo, kapatid ko. Wala naman ako masamang intention sa kanya. Maganda naman ang relasyon namin. Siguro galit ka lang sa akin. Buti alam mong asar ako sa'yo. Pag hindi mo nilubayan ang kapatid ko, tiniti ako sa'yo. Sisirain ko ang pagkatao mo. Pati ambisyon mo. Nasa iyo yan eh, kung magagawa mo. Balang araw. Makakantinin ako sa'yo. Hindi mo naman kasalanan ang nangyari. Masyado lang kasi inispoil ni Papa. Kaya wala siyang ginagalang. Hindi ka ba nagagalit? Hindi na ako makaiwas eh. Natural na magalit ako dahil kapatid ko siya. Pero kung kinakailangan na yun ang maging daan para magbago siya, dapat lang siguro ang nangyari. Ba't ba yan ang pinag-uusapan natin? Kalimutan mo na yun. Teka nga pala, malapit na ang reunion ng family mo, di ba? Huwag mo sabihin hindi ako kasama. Alam mong excited na akong ma-meet sila. Atty! Patawarin niyo na ho kami. Arborin ko na ang buhay namin. May pinagsamahan naman ho tayo, di ba? Atty, kahit na kami gumawa ng pailalim, hindi na mauulit. Talagang mga bataan nga kayo ni Cervantes. Iisang balat nyo. Sila ang mga kinontak ni Mayor para sa mga armas. Kinolekta nila ang kabayaran, pero hindi nakarating sa atin. Alam ko. Ang mga peke pinadala niya kay Mayor. At yung mga genuine, isinalya niya sa ibang buyer. Talagang matindi ang kamandag ni Cervantes. May bakas pa siyang iniwan. Sayang. Nasilaw kayo sa barya. Sinayang niyo inyong mga sarili.
Talaga ba gusto mong hawakan ng sindikato? Ha? Cervantes? Wala ko nalalaman sa sinasabi mo, Atty. Hindi ka na makakapagkaila. Yung biyahe natin sa Isabela, nasa bat ng militar. Galing sa atin ang mga epektos na yon. Mahirap gisingin ng isang taong natutulog. Lalo na ang isang nagkukunwari. Hinaharang mo lahat ng buyers natin para masolo mo ang transaksyon. Hindi totoo yan, Atty. Mali ang impormasyon nyo. Marami tayong kalaban sa negosyo. Anong malay natin? Baka... Mahirap may kasama sa grupong manunuklaw. Mabilis silang mami. Besti, yung sarsa daw ng lechon, baka nakalimutan mo. Tinatanong ni Mrs. Dani, pagdagdag ka raw ng bangos, pakakulangin yan. Oo. Yung mga luto na, dalhin mo na roon. Pare, iwan ka muna namin. Mare, pasensya mo na ito na kaya. Pare, naku, nag-abala ka pa. Ang laki-laki ng isda nito. Oh, salamat. Oh, magpalamig ka, pare. Magaling pala mga bayo itong babae Maynila. Masyadong magaling kumabayo ito si Ruben. Inaanak ko yata yan, pare Jesus. Baka nakakalimutan nyo. Ako ang maestro ni Ruben. Ganda pala nobya ni Ruben. Balita ko anak mayaman pa raw. Alin, kung naging bata-bata ako, naging magkaribal kami ni Ruben. Baka lumuha yung mga mata nyo. Mamanugangin ko na yan. Yan, halika. Samahan mo ko. Meron tayong aayusin. Ganito ba kasariwa ang isda sa Maynila, Ruben? Mahalo ang isda sa Maynila, lalo na kung sariwa. Mayaman lang akong kumakain ng sariwang isda sa Maynila. Bahambari namin. Kaya pagpasensyahan niyo na ito. Pero huwag kayong mag-alala. Ang mga isdang yan ay hindi galing sa tubig baha. Oh, sige, kumain kayo ng kumain, ha? Naku, kung hindi pa ako tumawag ng reunion, baka hindi nyo na makilala to si Ruben namin. O hindi nga ba kahuli Kailan lang natutulog yan sa Uyayi. Ngayon, professional na pala. Siguradong sa susunod na pagtatagpo natin kasalan na. Di ba, Kasendong? Oo, sigurado yan. Ibitado kayong lahat. Ruben, ano yung pinag-uusapan nila na may kasalan? Ang ibig nila sabihin, pakakasal na raw tayo. Totoo? Oo. Alam mo, Sendong, pag ganitong okasyon, para bang gusto ko wag nang matapos. Kahit man lang sandali, nakakalimutan natin ang mga problema. Ay, nako. Hanggang dito ba naman ay dala-dala mo pa rin ang mga problema mo? Kaya mo namang paminsan-minsan ang problema ay ibang problema sa atin. Ang gusto ko ituro mo sa akin, kung paano umiwas sa gulo. Anumang tulot ng Diyos ay magaganap. Hindi natin maiiwasan ang sutsut ni San Pedro kapag oras na. Ang pigilan mo lang ay ang pagsiklab ng puot. Gano'n mang kaigting, ang pagpisil mo sa isang sandata ay maiiwasan mo pa rin itong gamitin. Iwasan mo lang umamba. Wag, Ruben.
Ang mga hayop sa gubat ay mababait. Hindi mapanganib. Nasa syudad ang pinakamabangis na ahas. Walang pinapanginoon. Walang patawad. Yun ang iwasan mo. May iniisip ka, Ruben? Pwede kong malaman? Baka may maitulong ako. Tungkol sa pamilya ko, ang problema ko. Pero tinitiyak ko sa'yo. Walang hadlang sa relasyon natin. Yun ang inaalala ko. Ayokong magkaroon ng dahilan na makakasira sa ating pagmamahalan. Sa ngayon, may nakikita akong problema. Anong problema ang tinutukoy mo? Si Franco. Lumalalim ang sugat sa kanyang dibdib. Masyado ng malaking galit niya sa akin. Hindi pa rin siya ang magiging sagabal sa ating dalawa. Kung meron man, yun ay ang pagkakataon. Oh, Ruben, Ano po, Inay? kauhan ka ng Diyos. O, Ruben, Tay? bagsak na ang mga peskador. Wala nang isda. Nilaso ng mga ilog, pati na ang karagatan. Kasalanan nito ng mga malalaking mangingisda. Naapektuhan, pati ang mga maliliit. Hindi pa ho ba nakakarating sa mga otoridad ito? Hindi magagawang hadlangan ang mga manlalason. Mawawalan sila ng hanap buhay. Alam mo naman mga pulis natin, daig pa ang mga pating. Bakit hindi pa tayo magpalit ng kalakal? Pwede naman tayo pumasok sa cottage industry. Anak, papalubog na ang araw na yumuyong-yung sa ulo na namin ng iyong itay. Nagsisimula pa lang kami. Heto't nakalatag na ang karimlan. Sa dami ng aming problema, nagkukumahog ang gabi upang kami patulugin. Sayang lang. Wala akong masasayang, Inay. Kaming mga anak mo ang magpapatuloy. Hindi ka namin inuobligang tumulong, Ruben. Makaraos man o hindi, pangangatawanan namin ng ina mo na mabigyan ka ng magandang bukas. Itay, lagi po ninyong tatandaan. Pagkatapos ng unos, ay tumitining muli ang karagatan. Ayoko naman po kayong pangunahan. Ano po bang may tutulong ko sa problema natin? Siya ang bumabagabag sa aming isipan. Tulungan mo kami. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Sa nobyo niya.
Esther, Kuya, si Felix. Niloko niya ako. Matapos ako magtiwala sa kanya. baka nagkakamali ka lang ng hinala. Nagseselos ka lang. Sa tuwing may usapan kami magkikita sa isang lugar para magtahanan, hindi niya ako sinisipot. Isang linggo na niya akong iniiwasan. Madalas siyang makita sa kabilang baryo. May kasamang ibang babae. Kalimutan mo na si Felix. Tuloy mo lang ang pag-aaral mo. Nagkahiyaan ko na yung namagitang relasyon sa amin ni Felix eh. Hindi ko na siya kayang iwanan o kalimutan. Magagawa mo yan, Esther. Oo, kuya. Kapag patay na marahil ako, Saan ko matatagpuan si Felix? kuya. Huwag mo saktan si Felix, kuya. Huwag mo saktan si Felix. Kuya. Ruben? May iniwanan kaya ang problema sa probinsya, Felix? Oo, meron. Pero hindi ko tinatakasan. Pananagutan ko. Kaya nga ako lumawas dito para maghanap ng trabaho. Mo, pag nakahanap na ako ng trabaho at stable na ako, babalikan ko yung kapatid mo. At saka, mahal-mahal ko siya, Ruben. Dapat lang. Dahil minahal ka niya ng gusto. Pakisabi na lang sa kanya na hintayin niya ako, kuya. Huwag mong tagalan. Mainipin si Esther. Oh, yung para kay Hepe. Yun naman, Tiniente. Kabibigay ko lang ng sobre kay Hepe. Oh, yung para sa akin. Baka hindi nyo alam akong tumutulong dito sa tindahan nyo para hindi bumagsak. Dapat sa akin kayo magpasalamat. Nasaan ang pera? Sandali lang po. Masyado ka excited. Magbibigay ka rin pala Nato. Mga bata. Eto ang koleksyon natin, ha? Ayan. Ayos. Sige, tago mo. Ruben, kailan ka pa dumating? Pinabisuan mo sana ako at nabigyan kita ng alalay. Hindi na kailangan. Tiga rito naman ako Tiga rito raw siya. Maganda ang pang-ilalim mo, Ruben. Pakilala mo naman kami. Sinisiguro ko sa'yong ligtas yan. Baka lalo lang ako malagay sa panganib. Pag kayo ang kasama ko. Mas ligtas siya pag akong kasama niya. Ruben, mula nang napunta ka sa Maynila, nagbago ka na. Nahahawa ka na yata sa kasama mo Di mayabang, bumoporma, ala namang ibubuga. Wala ka nang may pagmamalaki pa, Ruben. Alam na ng buong baryo ang nangyari sa inyong dalawa. Nasagap ko na nangyari tungkol sa kapatid mo. Iniwanan yata siya ni Felix Pero may bilin sa amin si Felix. Kami na raw muna ang bahala habang wala siya. Di pagpasa-pasahan muna natin. Sandali lang mga bata. Isa-isa lang.
Naunahan mo lang ako, Ruben eh. Pero sa susunod, At sa susunod na makikita tayo, gagawin kong ngipin mo ang mga balang yan. pwede nga. Insan, mukhang may problema ka. May nangyari ba dito? Si Ruben, yung kalaban mo, dumaan dito. Ginulpi ako dahil sa kapatid niyang si Esther. Ruben Santa Cruz. Binigyan mo ako ng putas na papasukan ko para magkasagupa tayo. Huwag ka lang lalayo sa punya ko. Akong bahala. Ano ngalan ng binabanggit mong profesor na yan? Santa Cruz. Sota ni Laila. Inaalala ko lang, Papa. Baka pag pinagsawaan na niya ang kapatid ko, iwanan na lang niya. Dalawa na kaming mabibiktima. Ano ngayon ang gusto mong mangyari? Gawan niyo ng paraan. Kung hindi, ako mismo magdidesisyon. Sa o ako ang titingala sa langit. Ben, turuan mo naman kami mag-arnis para itong mga barangay tanod natin hindi maagrabyado. Sige, pasabihan niyo lang ako pag handa kayo. Aasahan namin yan, Ruben, ha? Tapos na ang kwento. Parang isinusubo sa atin ng palay. Gusto kong ako magsara ng kasaysayan ni Ruben. Pumirmis ka lang, Franco. Minsan mo na akong tinalo sa torneo. Ayokong isipin na nasa harapan tayo ng mga estupidong hurado. Talas ng baka lang magpipingkihan sa atin ngayon, Ruben. Alam ko, Mateo. Iba na ang pinaglalabanan natin ngayon. Kwarta at buhay. Ang sa akin, prinsipyo at katwiran.
Malulusaw lang ang aking prinsipyo at katwiran pag pinatay kita. Kasubuan na to, Ruben. Sa dami ng galit na inipon ko laban sa'yo, kailangan masukat na to. Ikaw lang naman may galit sa akin eh. Dito, attorney. Huwag mo siyang gagalawin! Anak ko, kung sino man ang may kagagawa nito, pagsisisihan niya ang araw ng kanyang pagsilang. Tayo! May alarma ng pinalabas para kay Ruben Santa Cruz. At ako mismo ang nakasaksi, attorney. Naroon ka na sa pinangyarihan ng krimen. Bakit hindi mo siya naprotektahan? Huwag kang mag-alala, attorney. Gagawin namin ang lahat para mahuli kung sino man ang may kagagawan nito. Pwede rin kami na humawak ng kaso at magsagawa ng investigasyon para madali. Bigyan niyo ako ng prueba! Hindi puro satsat! Puro pangako! Ayokong maiwan na katiwangwang ang kaso ng anak ko! Kung hindi, maraming matadamay! Hi, Pop. Ay, What are you doing here? para sabihin sa'yo, patay na si Franco. Pinatay siya ni Ruben. Kaya kailangan mag-ingat tayo dahil hindi natin alam ang kanyang motibo. Iwanan mo na siya, anak. Siguro naman di matatanggap ng sikmura mo na magmahal ng isang lalaking may kinalaman sa pagkamatay ng iyong kapatid. Ikaw man ang lumagay sa katayuan ko. Dadalawa na lang kayo. Nabawasan pa. At kung hindi mo titigilan ang relasyon ninyong dalawa, ay hindi ako manghihinayang na pati ikaw ay mawala na rin. Sana'y datnang ka ng sulat kong ito na nasa mabuting kalagayan. Lagi naming ipinagdarasal ang iyong kaligtasan. Marahil nagtataka ka sa bigla kong pagsulat sa iyo. Kuya, huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko.
patay na si Ate Esther. Sandong! Sandong! Anak mo! Ruben, kung meron kang gustong ipaliwanag tungkol sa mga pangyayari, sumama ka sa akin. Walang maaaring gumalaw sa'yo kapag nasa puder ka ng batas. Natitiyak mo pa na maniniwala sa akin ang sinasabi mong batas. Para ko nang inamin na akong gumawa pag sumama ako sa'yo. Nasa panig mo ako, Ruben. Gagawa ko ng sarili kong investigasyon upang lumitaw ang tunay na kriminal. Pulis ka lang, Manding. Tulad ka rin ng isang nangangamong alila. Ang susundin mo, ang iyong Panginoon. Magtipon! May nakapagsabi sa akin na dinalaw ka raw ng suspect. Baka gusto mo kami papasukin. Wala rito ang suspect. Kung sakali, ako mismo ang magsusuko sa kanya. Oo. May naaamoy ako. Bakit hindi mo muna kami patuloyin? O baka naman may kinakahong ka dyan sa loob na ayaw mo sumingaw? Pribadong buhay ko na ang nasa loob ng pamamahay nato at karapatan kong pigilin ang sino mang gustong pumasok dito ng alanganin. Mabuti pa, bumalik na kayo sa presinto at kumuha muna kayo ng warrant. Baka sakaling papasukin ko kayo. Pareho tayong police, Sarge. Pareho tayong matalas. Iisa lang ang pulupot ng utak natin. Pagbibigyan kita ngayon. Pero sa susunod, Phew! Tara na! Kakailanganin mo to, Ruben. Bigay sa akin to ng isang asset. Salamat, ha. Anong balak mo ngayon? Ewan ko, Manding. Masyadong magulong isip ko eh. Sumulat si Luz. May masamang nangyari kay Esther. Wala ka palang patawad sa babae. Pag napulsuhan mo, sa ayaw at sa gusto, kukunin mo. Ganun ba, Felix? Wala naman akong pinupuwersa eh. Kapag nabulungan ko, buong puso, sasagot. Totoo? Oo, totoo yun. Hindi totoo At yan. alam mo na ang sunod, Wala diba? dyan. Ikaw rin, ingat ka, baka masilat ka. Ako pa. Kahit ipataos pa nila ako, hindi nila masisiro si Felix. Matinig to eh. Pati Ox. Ruben! Mahal mo si Esther, di ba? Sundan mo siya. Hanggang sa ilalim ng lupa. Okay, girls. I'll see you later.
walang hiya mo? Pinatay mo ang kapatid ko, nagtiwala pa naman ako sa'yo. Wala akong papaliwanag sa'yo. Ako na magmamaneho. Si Ruben! Inikidnap si Laila! Habulin mo! Kilala ko ang mga yan. Itigil mo. Kakausapin ko sila. Sasabihin ko sa kanila ang buong katotohanan. Sigurado ako hindi kanila paniniwalaan. Dahil tinitiyak ko, pinaligtad lahat ni Mateo ang mga pangyayari. Kaya magtiwala ka sa akin. Wag! Baka tamaan si Laila. Pupututan ko. Kasintahin mo mabuti. Siguraduhin mo si Ruben lang. Oh my God! I feel sexy! Ano gusto mo? House and lot? May pera ka talaga. Nagiging guwapo ka sa paningin ng iba. Wow! It's a plane! Hey! What are you doing here? This is private property! Sige na! Ang alangal pa. Sige na! Wala naman kaming nagawa. Kailangan ng marami. Come in. Sir, Maupo ka. thank you, sir. Nadaragdagan ang kaso ng kaibigan mo, si Patrolman Magtipon. Bukod sa 2 kasong murder, may isang asuntong kidnapping sa anak ni Atty. Villa. Anong kinalaman ko dun? Malaki. Malalim ang pinagsamahan nyo ng suspect. Kaya tiyak, alam mo kung saan siya nagtatago. Sakali mang alam ko, ako mismo magdadala sa kanya sa karsel. May natanggap kaming intelligence report na tinatago mo raw si Ruben Santa Cruz. Maaari kang kasuhan ng coddling of criminals. Hindi pa napapatunayan na siya nga ang may kasalanan. He is still innocent unless proven otherwise, sir. Tama. Pero ang pinagbabasihan natin ay mga pagkakataon. Maaari kang madamay dahil magkaibigan kayo at lagi magkasama. So, in the meantime, you are suspended indefinitely hanggat hindi nahuhuli ang suspect. Kapag may nangyari kay Laila, dadaling kong impyerno si babaw ng lupa. Ako ang bahala, attorney. Kabisado ko ang geography ng Santa Rosa. Ako ang magpupwesto sa mga strategic points. Within 24 hours, mahuhuli natin yan si Ruben. Paano mo natiyak na nasa Santa Rosa sila? Lucas, ubos na ang pasensya ko.
siguraduhin nyo na nasa probinsya ang suspect. Ang tarantadong pulis na yon ang huli nating remedyo. Nagpapakondisyon kaya tata. Hindi mo na kailangan magpatigas ng tuhod. Dahil suspendido ka na. Kahit na anong ensayo pa ang gawin mo, malolosyan ka na rin. Hindi naandar yung mga dugo mo. Dahil wala ka nang hahabuling mga hudlom. Hindi tulad namin. Buhay na buhay. Kami ngayon ang humahunting at humahabol sa'yo, tata. Tayo! Nasaan ang kalugar mo? Si Ruben! Malay ko! Tigas, ha? Sige, pagbagahin niyo pa ang katawan. Baka sakaling lumambot. Dalawa na ang kinatkat niya. Nagtangay pa ng prutas. Mabuti pa yung uso mo na magtipon. Nasa probinsya si Ruben, ano? Tangay sila na. Sabihin mo na! Asan? Ano? Huwag niyo na sayangin ang laway niyo. Mahirap pakantahin ng taong disintonado. Ako nang bahala. Tungkol sa inaanak mo si Ruben, dumating sa amin ang balita na pinaslang niya si Felix. Umabot din nga yung balitang yan sa pandinig ko eh. Pero wala pa silang sapat na katibayan na si Ruben nga ang pumatay. Tsaka wala kang dapat ikabahala, pare. Anong wala? Aba, Tinyente, napadaan kayo. Meron ba kayong kapitalistang katatagpuin dito sa amin? Hindi kapitalista. Si Sendong ang hanap ko. Tungkol kay Ruben. Hindi balita ang dumating sa amin. Kung hindi alarma, sapat na yan para dakpin si Ruben. At saka bukod kay Felix, meron pa siyang kasong murder at kidnapping na nangyaring lahat sa Maynila. Alam kong dito sisilong si Ruben. Kapag tinago niyo siya, pati kayo, kalaboso rin. Bakit naman ang bilis, Tinyente? Dapat! Baka makaisa pa si Ruben. Baka dito pa bumira sa baryo natin. Teniente, hindi asong ulo lang anak ko, kinakagat ang kahit sino. Sendong, ang taong nakapatay na, paulit-ulit pang papatay. May killer instinct na si Ruben. Kahit sa anumang oras, maaari siyang barilin. Saan ba lugar? Sendong. Sendong, totoo ba ang sinabi ni Teniente? Yun ang sabi ni Tinyente. Pero kung tutusin, siya ang dapat barilin. Sa dami ng katarantaduhan niyang ginagawa. Huminahon ka, Julia. Julia! Inay! Julia! Julia! Sinay? Andiyan sa loob. Kuya! Biglaan, anak. Hindi na niya siguro nakayanan ng mga dagok na dumating sa ating buhay. Lalo na yung huling balitang natanggap namin. Anak, totoo bang nakapatay ka at kinidnap mo si Laila? Hindi totoo yan. Huwag ka munang lulusong sa parang. Mapapasok ka. Paupahin mo muna para lumamig.
Doon ka muna kaya kila paring Julian. Kabats, magandang balita. Malaking halaga ang bitbit ko para sa'yo. Mukhang kakambal niya sa lapi, Bats, ha? Si Atty. Villa yan. Ali, hindi ka ba marunong umamoy? Sila ang mga kontak ko, kakatkatin nyo. Nagsisiguro lang ang mga bata, Mateo. Attorney, kung may tiwala kayo sa akin, dapat magtiwala rin kayo sa kanya. Dahil iisa ang likaw ng aming mga bituka. Iisa ang paling ng aming mga pusod. Pati hininga namin, iisang amoy. Ang kaway ni Mateo, higit pa sa kalabang ko. Si Ruben Santa Cruz ang gigirahin namin. 10 doble ng retirement pay ang tatanggapin mo. Kung mahuli mo siya. Pero mag-iingat ka. Kasama niya si Laila, ang anak ko. Walang yungib dito sa aming nasasakupan ng hindi naabot ang pangamoy ng mga kwago. Ibahin niyo mga kwago. Malayo ang abot ng paningin. Malalim kung suminghap. At kayang amuyin pati mga anghel. Siya ang matagal ko nang binabanggit sa inyo, attorney. Si Teniente Rason. Magdilang anghel ka sana, Tiniente. Mabuti naman at dito kayo tumuloy. Para ko nang nakikinikinita, nasa bahay niyo unang pupunta ang mga tauhan ni Atty. Villa at ang mga otoridad na kapanalig niya. Ano ngayon ang binabalak mo, Ruben? Kung ano man ang desisyon mo, huwag kang pabigla-bigla. Hanggat wala akong sapat na ebidensya para patunayan na hindi akong pumatay kay Franco, hindi ako pwede lumantad. Kailangan makausap si Manding. At nasisiguro ko na alam niya na si Mateo ang punot dulo ng kaguluhang ito. Anong kailangan sa akin? Saan niyo ako dadalhin? Tumigil ka! Ha? Masyado kami pinahirapan ng kapatid ko. Ang gagawin ko sa'yo ngayon, tiyak na lalabas siya. Manlulutang. Tayo sa gusto niya. Ha? Mga walang hiya kayo! Anong ginagawa niyo sa anak ko? Itay, tulungan niyo ako, Itay! Itay, tulungan niyo ako! Itay! Okay pala ito utol ni Ruben, ah. Sariwang sariwa. At mabango. Amoy pinipig. Huwag po maawa kayo sa akin! Sinisiguro ko sa inyo si Ruben ay mahalin tulad ko sa isang daga. Kapag binuhusan mo ng tubig ang lungga, ay kusang lalabas. Ikaw ang gagawin kong tunay. Ruben,
Ayon sa mga nakasaksi, si Tiniente at ang mga bata niya ang may kagagawan nito. Patawarin niyo ko, Itay. Pati kayo nadamay sa mga ahas sa syudad. Ruben! Ruben! Si Luz nandito! Ubos na ang mga mahal ko sa buhay. Sagad na hanggang kaluluwa ang kasama niyo. Isinusumpa ko. Ibabalik ko ang kamandag na ikinalat niyo sa aking pamilya. Hindi ako nagpunta rito para magtago. Ihabilin ko lang si Laika. Saan mo naman binabalak magpunta? Anong plano mo? Harapin sila? Dalawang grupo ang tumutugi sa iyo. Ang kaanak ni Felix at ang tatay ni Laika. Bukod pa sa mga otoridad, madaragdagan ang problema ni Paring Sendong pag nagkamali ka ng desisyon. Ang mahalaga ay makausap ko ang papa. Ipagtatapat ko ang buong pangyayari. Alam kong wala kang kasalanan. Ang mabuti pa, dumito muna kay Ruben. Pag nagpumilit ka baka lalong lumubah ang sitwasyon. Katawagan ko ang papa. Samahan mo ako. Kailangan pa bang hanapin at kausapin si Atty. Villar? Alam mo namang napakalakas na impluensya doon. Walang lungga na hindi niya nasisilip. Walang gubat na hindi niya naabot. Alam ko ibig mong sabihin. Hindi kaduwagan ang umiwas sa kaguluhan. Kailangan harapin ko na sila. Lalo lamang lumalaking apoy pag tumatagal. May nasa batakong grupo ng mga armado. Papunta rito. Siya nga pala, Ruben. Kakailanganin mong baril na ito. Salamat ho.
Tara, doon tayo! Sumama ka na sa amin! Naharap ka na papa mo! Ginagamit ka lang ni Ruben! Hindi! Hindi ako sasama sa inyo! Gusto ko makausap si Papa! Nilaso niyo ang isipan niya! Sa mga oras na ito, tinitiyak ko sa inyo, nahawak na ng mga tauhan natin ang ulo ni Ruben. Magaling. Pero kinakailangan walang galos ni katiting ang aking anak. Pansamantala, kailangan ako sa Maynila. Isinangkot ako ni General sa operasyon ng grupo. Mateo. Kami nang bahala, attorney. Sa susunod natin pagharap, tapos na ang laban. Sinasabi ko na't isang masamang biro ang darating sa buhay ni Ruben. Sa lalim ng pag-uusap namin, isang Panginoon rin ang pinahihiwatig. May tumistigo laban kay Mateo na siyang pumaslang kay Franco, yung supervisor ng talyer. At alam niyo ba, Jesus, na bulgar na ang tunay na pagkatao ni Atty. Villa. Nahubaran na siya ng maskara. At huhulaan ko manding
Ang naghuda sa kanya ay isa rin sa kanyang mga galamay, di ba? Tama ka. Isang general ang kumanta. At pati na rin ang opisyal ko na si Kapitan Sanchez, dawit din. Lusot ang kaibigan natin. Siya nga pala, ako nang humahawak ng kaso niya. Nabalik na ako sa serbisyo. Tutulong ako sa kanya sa harap ng batas. Sa batas ng tao ay pagdudusahan niya ang pagkakasala. Hindi katuwiran ng pagtatanggol sa sarili. Sa batas ng langit, patatawarin si Ruben. Pero sa mga oras na ito, mas gugustuhin niyang harapin ang batas ng impyerno. Yan ang isa sa mga pakay ko bago mahuli ang lahat. Ang pasukuin si Ruben. Maaring sa mga oras na ito ay parating ng mga otoridad. Huli na. Kakaibang batas ang umiiral dito sa kagubatan. Ang mahihina ang unang humahalik sa lupa. Walang sino man makapipigil ng pagkakataon. Ang tanging magagawa natin ay tulungan siya. Kaiso, si Ruben at si Laila dumarating. Manding, Jesus, kailangan kong tulong nyo. Ben, pupunta ako sa Central Command at hingi akong tulong. Panahon na para malaman nila ang mga kabuktutan ng grupo ni Mateo. Mag-iingat ka, Manding. Kailangan matigil ng mga patayang ito. Alam mo bang isa ka rin sa pinupuntir yan mga tauhan niya? Maaaring hindi alam ng papa mo. Papatulang ka nila. Lalong-lalo na si Mateo. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Umalis na kayo. Ako nang bahala rito. Mag-iingat kayo. Hindi namin makita si Ruben dito. Ikaw na ang bahala dyan sa baba. Huwag niyo siyang pabayaan makatakas. Don't panic, my friend. Masyado kang matensyon.
Akong bahala rito, sa loob. Wala kang gagawin, kundi magabag dyan sa itaas. Magbilang ng mga ibon. Copy? Over. Masyado kang maingay.